Hello everyone, welcome back to my channel. So ngayon ay papakita ko sa inyo yung aking dividend investment portfolio for 162 weeks. So mabibigay ako sa inyo ng update. So this is week number 162, first week of February. So ito yung bibigyan natin ng update. So kung ano yung mga ginawa ko for this week and magkano na yung investment portfolio natin. So ayun, kung hindi niyo pa alam, nag-start ako January 2023. So hanggang ngayon, nag-invest tayo sa Philippine stock market gamit ang dividend investing strategy. So pinapakita ko yung mga ginagawa ko sa aking investment para may ma-motivate tayo or may ma-inspire tayo ng mga kababayan na mag-invest sa Philippine stock market at para malaman din nila kung paano nga ba or ano yung mangyayari kung mag-invest ka sa mga dividend stocks dito sa Philippine stock market. So lahat ng mga ginagawa natin kapag nakaka-receive tayo ng mga dividends from those dividend stocks and then reinvestment. So yun yung mga importante. Na-receive natin yung mga dividends, ni-reinvest natin, tapos consistent na mag-a-add lang sa portfolio. So ganun lang yung gagawin for 10 to 20 years. So ngayon, puntahan na natin yung aking Dragonfly account. So ngayon, sa video na to ay hindi ko na ipapakita yung aking portfolio sa PeraPlus. So, alam niyo naman yung ang PeraPlus ay naka-design yun for retirement purposes. So, I think hindi ko na siya need ipakita. And ito na lang regular portfolio ko yung papakita ko kasi sapat naman na to para makita nyo kung yung whole picture kung nag-i-invest kayo sa mga dividend stocks sa Philippine stock market. So, ang pinagkaiba lang ng PeraPlus, hindi mo siya mawi-withdraw. So, same lang naman ng purpose or same lang naman ng process. Ang sa PeraPlus lang hindi mo ma-withdraw kung hindi ka umabot sa 55 years old and except lang kung in case of death or permanent disability. So dito naman sa regular portfolio or individual account, no, pwede mo naman tong ma-withdraw anytime kung ibebenta mo yung stocks na hawak mo. And etong regular portfolio din natin meron tong 10% na dividend tax. So sa PeraPlus ay wala pong dividend tax dahil yung kanilang rate ay 0%. So ngayon, papakita ko sa inyo anong ginawa ko for this week. So ito yung ginawa natin for this week. Nagbenta ako ng 25 shares ng Globe. So sa price na 1,590. So ito yung nakuha ko, 39,592.99. So yung ginawa ko dito, binenta ko si Globe. Tapos binili ko lang rin ng MREIT, ng Metrobank at ng BPI. So ito yung mga prices na nabili ko, si MREIT, Metrobank at BPI. So binenta ko si Globe dahil medyo hindi na ako nagagandahan sa performance ni Globe kasi nga umakyat lang to dahil sa dividend declaration, pero kung titingnan mo yung galaw ni Globe, yan, from 2,400 to umabot siya ng mga 1.4 and then nag-consolidate na lang. So parang matagal yung kanyang or wala siyang growth, no, sa based on sa price action and also sa dividends. Wala ding growth yung kanyang dividends. Kaya ito yung talagang tinitingnan ko. Gusto ko na nag-grow yung dividends. Hindi man annually pero at least every 2 years nag-grow siya, no. So kung titingnan natin si Globe, so yun, yung 2022 niya bumaba. Yan yung quarterly dividend niya and nag-stay na lang siya sa 25 pesos since 2023. And kahit nga sa recent declaration niya ay 25 pa din. Pero hindi ko naman ina-advise na kung may Globe kayo ibenta nyo kasi maganda naman yung kanyang dividend yield, no. Mataas pa din niya, nasa 6%. Pero ito nga, tumaas to ng 1.7. Compute lang natin, ha. So kung 100 divide 1.7, 18. Ayan, bumaba na siya sa 5.8 dahil sa pagtaas ng presyo. Pero kung nasa 6% pa rin yan, maganda pa rin naman i-hold si Globe. Pero ako binenta ko lang siya kasi gusto ko yung mga stocks na nag-grow yung dividends. Kaya binitawan ko na si Globe. So yun nga, dinagdag ko lang si MREIT. Dinagdagan ko lang ng shares, si Metrobank at si BPI. So bakit sila yung dinagdagan ko? Kasi gusto kong i-balance yung aking portfolio. So kung makikita nyo, medyo balance na sila ngayon. Nasa around 40 plus yung mga investments ko except kay BDO. So yun, puntahan na natin yung aking spreadsheet para makita nyo yung ano natin yan.
So ito yung investment ko. So meron na tayong 8 stocks na lang, no? 8 stocks yung hawak ko sa aking portfolio, and ano dyan, 3 banks, BDO, BPI, and Metrobank. 3 REITs, A-REIT, RCR, and M-REIT. Tapos isang consumer stock na si Jollibee, and water utilities na si Maynilad. So kung based sa performance nila, pinaka magandang perform si A-REIT. So pinaghalo na dyan yung income natin sa price movement at saka sa dividend na na-receive natin. Si Maynilad wala pa tayong nare-receive na dividend, pero maganda yung performance ng kanyang price o yung pag-akyat ng presyo, kaya siya yung pinakamataas na gain natin for now. So ito naman yung aking investment schedule. Yan, for February 2026 wala akong additional investment, so wala naman akong ginawang investment this week, no? Binenta ko lang yung Globe, tapos nire-invest ko lang sa ibang stocks. So same pa din yung total investment natin, that's 3 to 7,700. So sa 8 stocks na yon, ito yung market value niya, kasama na dyan yung available cash na 537 pesos. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung stock allocation natin. So kung makikita nyo sa stock allocation ko, medyo balance talaga siya, no? So 15% sa BDO, siya yung pinakamataas na allocation since lumagpas na siya ng 50k, and yung iba is balance na yan from 11% to 13%. Ito naman yung ating industry allocation. So yan, REITs, meron tayong REITs na 36%, banks na 38%, and food na 13%, and water na 13%. So ito yung bagong update natin ngayon, kasi nag-declare na si RCR ng 0.1112 per share, kaya meron na tayong 600.48 pesos. So yan yung 6,000 shares natin, no, na makakatanggap tayo ng dividends dito sa March 2. So yan, for first dividend natin sa year 2026 ay manggagaling kay RCR. So yan, dahil doon sa declaration ni RCR ay medyo tumaas na yung ating dividend galing sa kanya. Umabot na ng 1,400. So siya na yung pangatlo sa ating mga dividend stocks na hawak. Maynilad ay hindi pa rin nagde-declare, kaya wala pa rin tayong dividend income kay Maynilad. So yield on cost, yan, 8 stocks na lang tayo, no? So for 8 stocks natin, pansin nyo, sa BDO, BPI, and JFC ay maliliit talaga yung ating yield on cost sa kanila, kasi maliliit yung kanilang dinedeclare na dividends. Pero ang gusto ko sa tatlong to ay increasing naman. Kung makikita nyo dito, yan. Ayan, si BDO, yan, kung makikita nyo yung trend from 2021 to 2025 ay increasing. Si BPI 2021 to 2025 increasing, at si Jollibee 2021 to 2025 increasing. Kaya hinahaluan na lang natin ng maganda yung growth ng dividend na binibigay nila. So ito yung galaw ng ating investment. Nasa 40,000 tayo ngayon, 12.43% gain. Ayan, yung all-time high natin yan for this portfolio. So yun lang naman yung mga importanteng update ko for this week, and ayun, salamat sa panonood. See you in the next one.